Shalom sa inyong lahat. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Awit 119:5. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala sa iyo ito tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang Sabbath School lesson. Dating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ano ang tunay na papel ng mga Kristiyano sa panukala ng kaligtasan ng Diyos? Ating ipinagpapatuloy ang kapapasimulang bagong pag-aaral na may pamagat na misyon ng Diyos, aking misyon. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Sa inyo, Panginoon, ay buong puso kaming nagtitiwala. At hindi kami mananalig sa sarili naming pag-unawa. Sa lahat ng aming mahalakad, kayo'y aming kikilalanin at itutulid niyo ang aming mga lantasin. Amen. Nasa pangalawang leksyon na tayo at ang pamagat ay ang misyon ng Diyos sa atin, ikalawang bahagi. Ang ating susing talata, Mateo 28:19. Humayo nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, inyong bautismohan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Panimulang salita, ang tema ng Diyos bilang isang Diyos ng misyon ay laganap sa buong kasulatan. Ito ang nagdurugtong na sinulid ng kasaysayan ng tao at nagpapakita ito ng layunin ng Diyos para sa kanyang samnilikha. Karagdagan pa, pinagsasama-sama nito ang banal na kapahayagan na may pangunahing focus, ang pagsasauli ng larawan ng Diyos sa kanyang nagkasalang mga anak. Itong misyon ay gumaganap din bilang likuran kung saan mauunawaan natin ang salita ng Diyos. Kapag binasa natin ang Biblia, makikilala natin ang isang Diyos na sinasadyang abutin tayo sa kabila ng paghihiwalay na dulot na kasalanan, Isaiah 59:2. Sa pamagitan ng kanyang misyon, nagpapatuloy ang Diyos na isauli ang nasirang relasyon sa tao hanggang ang maluwalhating sandali kapag ginawa niyang bago ang lahat ng mga bagay. Apokalipsis 21:5. Pinili ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili sa atin. Sa gayong isang paraan na mauunawaan natin ang kanyang likas at layunin at magkakaroon tayo ng isang tunay na nagtatagal na relasyon sa kanya. Sa ibang salita, hindi lamang natin makikilala siya, kundi may babahagi rin natin sa iba ang ating karanasan sa kanya at kanyang nagliligtas na pag-ibig. Sa kasulatan, nagbibigay ang Diyos sa atin ng mahalagang elemento kung ano ang tungkol sa kanyang misyon. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, ang pinagmulan at focus ng misyon. Kalawa, ang mensahe at mga daluyan ng misyon. Katlo, ang larangan ng misyon. Sa una ay may tatlong kaisipan. Ang tatluhang Diyos at ang gawing mga alagad. Ang ikalawa ay ganon din, may dalawang kaisipan, ang walang hanggang ebanghelyo at ang bayan ng Diyos. At sa kahulihan,
ang arena ng misyon o kaya ang larangan ng misyon ay titignan natin ang sanlibutan. Unang pagkakahati, ang pinagmulan at focus ng misyon. At ang unang kaisipan ay ang tatluhang Diyos. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, "Kapayapaan ang sumainyo kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko na rin naman kayo." At nang masabi niya ito, siya'y hiningahan niya ang at kanyang sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." Juan 20:21 at 22. Ang ating ilustrasyon dito ay tungkol sa tatluhang Diyos. Ito ay mula sa isang artikulo sa record.adventistchurch.com na may pamagat na ang Trinidad ba ay pagano? Is the Trinity pagan? Kung nais ninyong mabasa ito ay ilagay itong source na narito sa inyong browser. Ang misyon ng Diyos ay may Jesus sa harap at sentro bilang nag-iisang paraan ng kaligtasan. Si Kristo mismo ay nagsabi, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko." Juan 14:6. Tinutulungan din tayo ni Jesus na maunawaan ang pagiging sentro ng tatluhang Diyos sa kanyang misyon. Lahat ng ginawa ni Kristo ay alinmang para o mula sa kanyang Ama. Tignan ang Juan 4:34 at Kapitulo 5, talatang 30 at Kapitulo 12:45. Gayunman, ay lagi nating tandaan na ang misyon ni Jesus ay hindi nagpasimula nang siya'y naparito sa mundo. Tinanggap niya ang misyon mula sa Ama kahit pa bago lalangin ang ating daigdig. Sinasadya ng Diyos na pumasok sa kasaysayan ng sangkatauhan upang magampanan ang layuning ito. Nilalang ng anak ang sanlibutan, Juan 1:3. At sa ganap na kapanahunan, Galatia 4:4, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsugo sa Ama dito, Juan 3:16 at 17. Pumarito ang anak, namatay sa krus, at nagtagumpay sa kamatayan. Pagkatapos, isinugo mula sa Ama ang Espiritu ay naparito. Talatang 14, 26 at 16-7. Hinatulan ng sanlibutan. Talatang 16, 8 hanggang 11. At ngayon ay pinagpapatuloy ang misyon ng Ama at ng Anak sa pamagitan ng pagbibigay kapangyarihan at pagsugo sa bahay ng Diyos para sa misyon. Juan 14:26, 16:13 at 14. Kahit na ang salitang Trinidad, Trinity, ay hindi masusumpungan sa Biblia, ang katibayang nakapokus sa misyon na sumasangkot ang tatlong persona ng pagka-Diyos ay marami. Halimbawa, patapos ng kanyang muling pagkabuhay, nagpakita si Kristo sa kanyang mga alagad at nangako sa kanila, "Ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Subalit manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihang galing sa itaas." Lucas 24:49. Dito'y masusumpungan natin sa isang pangungusap ang realidad ng misyon ng pagka-Diyos. Ang pangako ng Ama
ang pagtiyak ng anak, ng katuparan ng pangako, at ang pangako mismo, ang pagdating ng banal na Espiritu. At marami pang mga talata na ang tatlong persona ng pagka-Diyos ay magkakasama, gaya halimbawa ng bautismo ni Jesus sa Mateo 3:16 at 17. At maging ang formularyo ng bautismo sa Mateo 28:18 hanggang 20. Nalalaman natin mula rito na ang misyon ay hindi atin. Ito ay sa tatluhang Diyos. Sa gayon, ito'y hindi mabibigo. Kasama ba ako sa tagumpay ng misyon ng Diyos? Ikaw, kasama rin ba? Ikalawang kaisipan, paggawa ng mga alagad. Mateo 28:18 hanggang 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng awtoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Nakikita natin ang ating ilustrasyon ay nagsasabing making disciples who makes disciples. The gospel we preach determines the disciple we produce. Nagagawa ng maalagad. Ang ebanghelyong pinapangaral natin ang nagpapasya ng alagad na ating malilikha. Idiniklara ng Mateo 28:16 hanggang 20 ang mandato ng Biblia, ang dakilang komisyon. Inatasan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na gumawa ng maalagad. Turuan sila sa pananampalataya at tanggapin sila sa samahan. Ang paggawa ng alagad ay ang pangunahing focus ng dakilang komisyon, ang prinsipal na tungkulin ng misyon. Hindi tumitigil sa paghikayat ng tao na tanggapin ang Panginoon. Dapat ay susunod dito ay ang gawin silang mga tagagawa rin ng alagad. Ang pangunahing sangkap ng Mateo 16:20. Una, inuutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad upang magpunta sa Galilea upang kanyang makasama sila. Talatang 16 at 17. Pumaroon si Jesus sa kanila, nagdedeklara ng kanyang autoridad at kataas-taasang kapangyarihan. Talatang 18. Yun ang ikalawa. Ikatlo, pagkatapos ay kinumisyon ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang tiyak na tungkulin. Unang-una, gumawa ng mga alagad. Talatang 19 at 20. Nangako si Jesus na sasama sa kanyang mga alagad hanggang sa wakas. Talatang 20. Ang nag-iisang pandiwang pagkilos na may mapilit na pangangailangan sa dakilang komisyon ay gumawa ng mga alagad. Tinuturuan ng lahat, binabautismuhan sila, at nagbabahagi ng mga katuruan ni Jesus sa buong sanlibutan ay mga likas ng proseso ng pagiging alagad. Buong linaw na inaatasan ni Jesus ang kanyang mga alagad tungo sa isang layunin, gumawa ng mga alagad. Kitang-kita na ang dakilang komisyon ay nilayon na
maging para lamang sa mga unang alagad nagkakatipon doon sa partikular na pagkakataon. Hindi sila makakapunta sa lahat ng mga bansa ng sarili nila upang matupad ang bagong kabibigay na misyon na gumawa ng mga alagad. Ang komisyon ay panlahatan. Lahat ng mga tagasunod ni Kristo ay dapat maging manggagawa ng alagad. Karagdagan pa, ang mensaheng ibibigay, ang walang hanggang ebanghelyo ni Jesucristo, ay nilalayon para sa buong sanlibutan na walang limitasyong pandaigdig, pansosyal, o panlahi. Ikalawang pagkakahati, ang mensahe at daluyan. Unang kaisipan, ang walang hanggang ebanghelyo. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika, at bayan. Apokalipsis 14:6. Ang ebanghelyo ay mabuting balita ng biyayang inaalok sa lahat sa pamamagitan ni Jesucristo. Mga kinakailangang realidad ng walang hanggang ebanghelyo. Una, naparito siya sa ating daigdig upang ipakita sa atin ang biyaya at katotohanan. Juan 1:14. Ikalawa, namuhay siya ng isang walang kasalanang buhay at namatay sa krus bilang isang pampalit na alay upang pasangin ang parusa ng ating kasalanan. 1 Pedro 3:18. Pangatlo, bumangon siya sa buhay, bumalik sa langit, dinakila ng Ama, at ngayon namamagitan para sa atin sa sanktuaryo sa langit. Apokalipsis 1:18, mga Gawa 2:33 at Hebreo 7:25. Kaapat, hindi magluluwat at tutuparin niya ang kanyang pinakadakilang pangako na babalik sa kamahalikaan at kalwatian at sa wakas pagkatapos ng milenyo upang itatag ang kaharian ng Diyos sa lupa. Narito ang mga talata sa Juan, mga Gawa at Apokalipsis. Kung wala ang apat na ito'y wala ring walang hanggang ebanghelyo. Walang hanggan dahil may nag-iisang ebanghelyong magliligtas sa atin. Mananatili itong pareho hanggang ang misyon ng Diyos ay lubos na magaganap, hindi magkakaroon ng isa pang ebanghelyo. Darating at aalis ang mga mapandayang katuruan at doktrina ayon sa Efeso 4:14. Ngunit ang mensahe ng kaligtasan ay walang pagbabago. At yung maniniwala at isa sa kabuhayan ito sa pagsunod ay gagantimpalaan. Deuteronomio 5:33 at Roma 2:6. Paano raw isa sa kabuhayan? Sa pamagitan ng pagsunod. Ang proklamasyon ng paghukom, Apokalipsis 14:6 at 7, ay isang anunsyo na malapit na ang ikalawang pagparito ni Kristo. At itong proklamasyon ay tinatawag na walang hanggang ebanghelyo. Kaya, ang pangaral na ikalawang pagparito, ang anunsyo ng pagiging malapit nito ay nagpapakita na ito'y isang mahalagang bahagi ng mensahe ng ebanghelyo. Ikalawang kaisipan, ang bayan ng Diyos.
Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan ng Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Ayon sa poster, I am chosen. Masasabi kaya natin ito? Sa buong kasaysayan, ang Diyos ay may laging mga taong matapat na kumakatawan sa kanyang karakter at bilang pagsunod ay tumatalima sa kanyang mga layunin. Ang bayan ng Diyos ay yung tinatawag at tumatanggap ng kanyang paanyaya na maging kabahagi sa kanyang biyaya. Lahat sa kanila ay naging at nagpapatuloy na maging mga instrumento ng Diyos para ng kanyang misyon. So, iyan ang nagsasabi kung sino ang bayan ng Diyos. Nililinaw dito kung sino sila. At ang halimbawa ay si Abraham at ang kanyang mga inapo ay tinawag, nilikha at kinomisyon upang maging ahente ng misyon ng Diyos, mga daluyan ng pagpapala sa mga bansa. Gayunman, sila'y pinili sa loob ng isang tipang relasyon sa Diyos. Base sa isang ipinapahiwatig na kondisyon ng panampalataya at pagsunod. Naalala nyo ay ating pinag-aralan ang tungkol sa mga tipan. At ang Diyos ang nagsasabi ng mga dapat gawin at ang mga tao ay tumutugon, opo, gagawin namin. Yan. Kailangan dyan ang panampalataya at pagsunod. Ang prosesong ito ng pag-akit sa nakapalibot na mga bansa sa Israel ay ang estratehiya ng misyon ng Diyos sa lumang tipan. Iniligay ang Israel sa isang estratehikong lugar. Lahat ng maglalakbay mula sa kahit anong direksyon ay daraan dito. Pagpapalain ng Diyos ang Israel, anupat ang mga nakapalibot na bansa ay mamamangha at magtatanong tungkol sa kanilang Diyos. Yan ang estratehiya sa lumang tipan. Kaya aakitin ang mga bansang nakapaligid na puro pagano sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos na makikita nila na tinatamasa ng Israel. Sa bagong tipan naman, ang nabuhay na Panginoon at tagapagligtas ay ngayon inilunsad ang isang binagong estratehiya ng misyon. Ano ba yung bago? Ang mga alagad ni Kristo na bumubuo sa iglesia ay lalabas sa isang misyon sa buong daigdig sa halip na gaya ng matandang Israel, ang daigdig ang darating sa kanila. Ang misyon ay hindi nagpasimula sa iglesia. Kataliwas nito, umiiral ang iglesia dahil ang Diyos ay meron pang misyong tutuparin at ginagamit ang iglesia upang tuparin ito. Gayunman, nanatili ang isang tanong, ano ang misyon ng iglesia? Pareho ito ng misyon ng tumawag sa iglesia sa kanyang pag-iral. Ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Lucas 10:19. Bagaman wala sa atin sa iglesia ang makapagliligtas ng sinuman, kaya natin at dapat ituro ang iba sa nag-iisang makapagliligtas, si Jesucristo. Ang misyon ng Iglesia ni Cristo ay upang iligtas ang namamatay ng mga makasalanan. Ito'y upang ipaalam
ang pag-ibig ng Diyos sa tao at upang mahikayat sila kay Kristo sa pamagitan ng bisa ng pag-ibig na iyon. Ano ngang isang pribilehyo at napakalaking pananagutan. Pangatlong paghahati, ang larangan ng misyon. Apokalipsis 7, 9 at 10. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sino man. Mula sa bawat bansa, sa lahat ng mga lipi, mga bayan, at mga wika, na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero, na nakasuot ng puting damit at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay at nagsisigawan ng mga malakas na tinig na nagsasabi, ang pagliligtas ay aming Diyos at nakaupo sa trono at sa kordero. Ang sanlibutan. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay upang maabot ang lahat ng uri, lahat ng bansa, lahat ng mga wika, at lahat ng tao. Ang impluwensya ng Ebanghelyo ay upang pag-isahin ang naligtas sa isang malaking kapatiran. Kung tatanggapin natin ang katotohanan gaya ng na kay Jesus, ang masamang palagay at panibugho ng mamayan ay masisira at ang espiritu ng katotohanan ay paglalahukin ang ating mga puso sa isa. Tatlong dakong hierographikal. Dito ay bibigyan ng praktikal na kahulugan ang tatlong dako ng misyon ayon sa mga Gawa 1:8. Una, kayo'y aking magiging saksi sa Jerusalem. Kayo'y aking magiging saksi, magpapasimulang ibahagi sa taong malapit sa iyo ang iyong karanasan sa Diyos. Ang misyon ay magpapasimula sa tahanan, sa pamilya, sa kapitbahay, sa mga kaibigan. Ito ang unang lugar na misyon. Ito ang pinaka-Jerusalem. Ikalawa, sa buong Judea at Samaria. Ang ating misyon ay sangkot din yung mga nasa ilang paraan ay malapit pero kasabay nito'y malayo sa atin. Diba? Malayo man, malapit din. Paano maging malapit at malayo na sabay? Ito ang paliwanag. Ang grupong ito'y mga taong maaaring nagsasalita ng katulad na wika na sinasalita natin, mga taong may katulad na kultura, o kaya malapit. Subalit, hindi namumuhay o kabahagi ng katulad na realidad na meron tayo, kaya malayo. Ito'y ang karagdagang lugar na ating misyon. Ito ang Judea at Samaria, malapit sa Jerusalem, pero malayo dahil sa hindi katulad ng mga Israelita. Ikatlo, at hanggang sa kadulo-duhuluhang bahagi ng lupa. Ang misyon ng Diyos ay tumatawag sa atin upang maabot ang mga individual mula sa lahat ng dako, bansa, mga grupo ng tao, wika, at mga lahi. Ito ang ating pangwakas na dako ng misyon. Yan ang pagpapraktikal na paliwanag doon ko sa tatlong lugar na yan. Jerusalem, Judea at Samaria at sa dulo ng sanlibutan. Actually, ang utos na ito ay napakahirap gampanan ng isang individual. Ang utos na ito ay hindi naman ibinibigay
sa individual na kaanib ng mga tao ng iglesia, kundi ito ay iniutos niya sa iglesia na kanyang itatag ng kapanahunan yun, ang ah, iglesia Kristiyana na binubuo ng mga alagad. Bagamat ganoon, sa kanilang katayuan noon ay mahirap din nilang abutin ang dulo ng daigdig. Lalo, kung mahirap sa nag-iisa yan, lalo na sa kanilang katayuan. Ngunit ang panukala ng Diyos ay ang kanyang iglesia ay magiging pangbuong daigdig. At sa pamagitan ng iglesia ay maaabot ang lahat ng lugar na ito. Kapag ka ang lahat ng kaanin na iglesia sa kanya-kanyang lugar ay gagampanan ang atas na dalhin ng pabalita. Pagsabay-sabay na kumikilos sa kanya-kanyang lugar, maaabot ang dulo ng daigdig. Huling salita. Kung ang mga lalaki at babae sa kababaang loob at katapatan ay kukunin ang kanilang bigay ng Diyos na hinirang na gawain, ang makadiyos na kapangyarihan ay maihahayag sa pagbabalik loob ng marami sa katotohanan. Kahanga-hanga ang magiging bunga ng kanilang pagsisikap. Dalangin ko na ang mga karanasang ito ay mararanasan natin kapag tayo ay sinasagawa ang kahilingan ng Diyos ayon sa kanyang mga sinasabi at ayon sa kapangyarihang pinagkakaloob niya upang ating magampanan ito. Ang dalangin ko para sa inyo. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, siya ring nagbibigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong panampalataya sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong mga effort. Malaki ang inyong magiging bahagi sa ministering ito kung ikaw ay magiging subscriber kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa inyo ay mag-share at mag-like at i-click na rin ang notification bell upang kagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may da-download mo rin mula sa aking website. Naroon din ang marami pang mga leksyon sa nakaraang higit na 10 taon. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.